sa Ingles. Kasi nga, wala pong ganoong konsepto sa ibang kultura. Halimbawa, isipin din natin yung salitang kilig, ang gigil, ang lambing, ang pakikisama, ang bayanihan, higit sa lahat, ang utang na loob. Ang bawat isa po sa mga salitang yan ay isang bahagi ng ating puso na kailangan nating pangalanan dahil totoo ito sa atin. Kaya po kapag nawawala ang wika, hindi lang po salita ang nawawala. Nawawala rin ang mga konseptong dala nito. At madalas, kasama nito ang koneksyon ng mga taong nagsasalita noon. Alam niyo, marami akong mga kakilalang banyaga. Ang gagaling magsalita ng salitang Tagalog. Yung iba, Bisaya pa ang kanilang fluent sila sa salitang Bisaya. At meron pa dyan na fluent sa Kapampangan, fluent sa Ilocano, at ito ay foreigner. Ito ay hindi likas na Pilipino at wala silang dugong Pinoy sa katawan nila. Pero pinag-aralan nila ang salitang Tagalog, ang salitang Pilipino, ang salitang Ilocano, Kapampangan, Bicolano, Waray-Waray, Cebuano, Chabacano. So lahat ng at ang mga salitang katutubo, alam nila. So bakit tayong mga Pinoy, hindi natin alam yung sarili nating wika? Ay naku, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi raw marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansa at mabahong isda. Tayo ba ay mabahong isda? Of course not. English yan. Siyempre hindi, di ba? Ay naku, umpisa na po natin ang pagbasa sa ating unang sulat o liham sa araw na ito. Mahal kong Ate Raquel, Edita po ang aking pangalan. 52 taong gulang. Sumusulat po ako sa inyo mula po sa Milan, Italy. Wow! 20 taon na po ako rito. Dumating po ako noong taong 2006 bilang caregiver at dinala ko po ang aking 2 anak noong taong 2010 nang magkaroon na po ako ng papel. 6 at 8 taong gulang po sila noon. Ang aking pong asawa ay maaga pong namatay kaya po ako na lamang mag-isa ang tumangkilik sa aking mga anak. Ngayon po, may edad na po sila. Si Christine po ay 26 years old. Nagtatrabaho sa isang opisina rito. At ang akin naman pong si Paolo ay 24 years old na nag-aaral pa ng masters. Mabubuti pong bata ang mga anak ko, Ate Raquel, at wala naman po akong may rireklamo sa kanila. Kaya lamang po, may nararamdaman po ako na matagal ko nang gustong ilabas at hindi ko lamang po masabi kahit kanino dito sa Milan kasi nga po baka isipin nila na wala akong utang na loob sa buhay na ibinigay nila sa amin sa bansang ito. Hindi na po kasi nagsasalita ng Tagalog ang mga anak ko. Alam ko naman pong naiintindihan nila ng kaunti ang mga sinasabi ko dahil kapag kinakausap ko po sila, nararamdaman ko pong alam naman nila ang ibig kong sabihin. Kaya lang, tuwing sumasagot po sila sa akin, sa salitang Italiano. Minsan, Ingles kapag mabilis ang usapan. Sa una po, hindi ko masyadong pinansin yun, Ate Raquel. Natural lamang po ang sabi ko dahil doon na nga lumaki, dito na nga lumaki ang mga anak ko at dito na rin sila nag-aral sa Milan. Pero may nangyari po kasi nung nakaraang taon, nagkasakit po ako. Hindi naman po malubha, pero na-ospital ako ng 1 linggo. At nandun po sa tabi ng kama ko ang aking si Christine, na siya naman talagang nakatutok na nag-aalaga sa akin. Ate, gusto ko po sanang sabihin sa kanya noon ang mga bagay na sinasabi ng isang ina para sa kanyang anak. Ang mga salitang natutunan ko po sa aking ina
At siya rin namang natutuhan ng aking ina sa kanyang nanay. Gusto ko pong sabihin sa anak ko na, "Anak, ikaw ang aking buhay. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Wala naman akong maibibigay sa iyo kundi pagmamahal ko lamang." Pero nang sabihin ko po yun sa Tagalog, ate, tumingin lamang po siya sa akin. Pero ngumiti siya at sinabing, "Ma, I know. I love you too." Mabait po ang sagot niya sa akin. Wala naman po kasing mali roon. Pero Ate Raquel, hindi ko po ito naabot sa kanya. Naramdaman ko po kasi yung mga salitang dala ko sa loob ng 52 taon, dumaan lamang po sa kanya na parang tubig sa bato. May isa pa po akong mas masakit, Ate Raquel, na naramdaman kasi yung 2 apo ko po mula kay Christine, 3 at 5 taong gulang, hindi po ako maintindihan ng mga bata. Kapag kinakausap ko po sila ng Tagalog, tinitingnan lang po ako at tinatawag ang kanilang ina para i-translate yung sinabi ko. Kailangan ko po pong magpa-translate mula Tagalog at gawing Italian para makausap ko ang sarili kong apo. At alam ko pong biyaya ang buhay namin dito. Alam ko pong marami ang nangangarap ng ganitong buhay. Hindi naman po ako nagrereklamo, Ate Raquel. Hindi po ako maangal. Ngunit minsan po, kapag mag-isa na ako sa gabi, naiisip ko, dinala ko po sila rito para bigyan sila ng magandang kinabukasan. At nabigyan ko naman po sila, pero hindi ko po naisip noon na may kapalit pala ito. Nabigyan ko po sila ng magandang kinabukasan, pero parang naiwan ko po ang aking sarili sa nakaraan at hindi na po nila ako maabot doon. Ate Raquel, salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Nawa kahit papano, mabigyan po ninyo ako ng payo kung ano ba dapat kong gawin. Gumagalang po, Editha Ramos ng Milan, Italy. Balikan ka namin, Milan. Balikan ka namin, Editha, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampaya.
Calefacton, amoy nakaka-joyful! Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me when I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life. Wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Edita, ang sulat mo, ay nako, hindi naman siya malungkot. Pero napakaganda ng mensahe na ng iyong liham. Nararamdaman mo ang tunay na pagkalungkot. Para kang nagluluksa. Dapat lang, karapat-dapat lang natawagin na pagluluksa ang ganong nararamdaman mo. Hindi ka nga nagrereklamo, pero siyempre nalulungkot ka. May malaking pagkakaiba yun. At walang nagsabi sa'yo nung umalis ka na kasama sa presyo ng magandang kinabukasan ng mga bagay na ito. Walang naghanda niyan para sa'yo. Kaya wag mong hihiyain ang sarili mo sa nararamdaman mo. Hindi ito kawalan ng utang na loob. Ito ay isang ina na nangungulila sa sarili niyang mga anak habang nasa tabi lang naman sila. May ilang bagay lang akong gusto parating sa iyo, no? Alam mo, Edita, ang mahirap, hindi na babalik ang Tagalog kina Christine at Paulo sa antas na naabot na nila kung lumaki na sila dito nga sa Milan. At yun po ang katotohanan at hindi naman ako magsisinungaling sa iyo para lamang gumaan ang loob po. 20 years na ang lumipas at ang wika ay natututunan ng malalim sa pagkabata pa. At eto naman yung mabuti, sana pakinggan mo ng maayos, ano? Yung mga apo mo, 3 years old and 5 years old pa lang. Nasa edad na rin sila pero madali silang matuto. Matututuhan din nila ang sariling wika. Hindi mo maituturo sa kanila ang buong wika na Tagalog o Pilipino, pero maituturo mo sa kanila ang mga salita. At sa mga bata, ang wika ng lola ay hindi asignatura, kundi ito ay parang laro. Huwag mo silang turuan ng Tagalog. Kantahan mo sila. Kantahin mo mga awit na kinanta sa iyo ng iyong ina. At maging sa paaralan, di ba? Sa atin, kinakanta natin yung Lerong-Lerong Sinta, Bahay Kubo, 10 Mga Daliri. Kahit hindi nila maintindihan ang kahulugan, matututuhan din nila ang tunog at ang tunog ay magiging tunog ng lola nila. At alam mo, ma-explain mo rin sa kanila kung anong ibig sabihin ng kinakanta mo, kayang i-explain yan. Ang mga batang yan ay hindi matututong magsalita ng Tagalog sa ngayon, ngunit magkakaroon sila ng lola na may sariling wika at may salitang para lang sa kanila. At balang araw kapag matanda na sila at nasa ibang bansa na ang kanilang buhay ay may maririnig silang salita, mahal kita, at may babalik sa kanilang alaala na hindi nila maipapaliwanag. At yan hindi maliit na bagay yan, Edita, no? At ang huli, kausapin mo si Christine, hindi para sisihin. Sabihin mo lang sa kanya ang eksaktong sinabi mo dito sa sulat mo. Sabihin mo nung nasa ospital ka, gusto mo iparating sa kanya yung nasa puso mo.
at ito hindi mo to naisip, ano, baka naman may nararamdaman din ganon ang anak mo sa iyo. Baka alam din niyang may parte ng kanyang ina na hindi niya maabot at hindi niya alam kung paano sasabihin. Alam mo, ang pinakamaganda, communication o communication. Ang pag-uusap na yan ay maaaring gawin sa Ingles o sa Tagalog. Wala namang masama sapagkat ang wika ay pagmamahal. Maraming anyo yan. Maraming anyo ang pagmamahal. At ang pinakamahalaga ay hindi kung anong wika ang sinabi mo, kundi sinabi mo yon salitang alam mo na galing sa puso mo. At alam mo ba, Edita, may cellphone tayo, di ba? So yung cellphone natin, pwede tayong kumuha ng app na nagtatranslate mula Tagalog papuntang Italian at mula Italiano papuntang Tagalog naman. So para maintindihan mo, total naman may cellphone ka dyan for sure, di ba? So para maintindihan ninyo sa isa't isa kung ano yung sinasabi, gumamit ka ng dictionary o gumamit ka ng app sa iyong cellphone na yung nagtatranslate. Marami dyan, maraming translator ang ating sa panahon ngayon, no, na andyan na within reach na lahat ng ating mga technology na makakausap mo na nga ang mga ano mo kahit na nasa buwan pa sila, di ba? So gamitin mo ang iyong cellphone para mag-translate, para magkaintindihan kayo ng mga apo mo at ng mga anak mo. At tulad ng sinabi ko, turuan mo sila ng kantang Pilipino, no? Yung kantang katutubo, para matutuhan ng mga anak mo o ng mga apo mo, pag nagkaedad na yan sila, nagkaroon na sila ng sariling buhay at malay mo mauwi sila sa Pilipinas at marinig nila yung mga kantang yun, aba, magre-reminisce sila na ito yung kinakanta ng lola ko nung araw. Okay, kaya mo pagdarasal kita, Edita, at maraming salamat sa pagsulat mo sa amin at ibinahagi mo sa amin ang tungkol sa nahihirapan ka sa wikang ginagamit ngayon ng iyong mga anak at mga apo. Pagdarasal kita. Maraming salamat, Edita. Ngayon po, ayan, happy watching sa lahat. Hello kina Maria Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Dionisio F.S.R., Saturnino Laaway Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, James Anthony Neal, Lulu Harabes Tapleras, Edilberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Lina Alarcon, Ramon Abadillo, Will Mackenzie Olalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, Angelo Redaha, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Alam niyo ba, eto na, alam niyo ba na hindi naman laging Agosto pinagdiriwang ang buwan ng wika? Noong una kasi, ito ay linggo ng wika pa lamang, isang linggo at ipinagdiriwang sa ibang buwan, malapit sa kaarawan ni Francisco Balagtas, ang dakilang makatang Pilipino. Pero kalaunan inilipat ito sa buwan ng Agosto na pinalawig mula sa isang linggo tungo sa buong buwan. Dahil naisip ng ating pamahalaan na hindi sapat ang 7 araw para sa isang bagay na sentro ng ating pagkakakilanlan. Ngunit ang mas nais ko ibahagi ngayon ay hindi ang petsa, kundi ang isang bagay tungkol sa ating wika na madalas hindi napapansin. Sa wikang Filipino po, marami tayong salita para sa pagmamahal. Hindi lang po isa. Andyan yung mahal kita, iniibig kita. Andyan din yung sinisinta kita. Meron ding irog, may giliw, lambing. At bawat isa po sa mga ito ay may sariling kulay, sariling bigat, sariling panahon kung kailan angkop gamitin.
At may isa pa pong bagay. Sa ating wika, ang pagmamahal ay may kasamang paggalang na nakatanim mismo sa gramatika or sa grammar. Ang po at opo, ho o ho, ang pagtawag ng kuya, ate, tito, tita, lolo, lola, kahit hindi naman nating kadugo. Sa ibang wika po, kailangan mong magpasya kung magiging magalang ka. Sa atin po, nakabaon na ito sa mismong pananalita natin. Hindi mo maiiwasan. Yan po ang sinasabi ng ating wika tungkol sa ating bilang bayan, na ito ay bayang nagbibigay halaga sa relasyon, sa paggalang, sa pagkilala kung sino ang nasa harap natin. Ang paggalang. Kaya po sa buwan ng wika na ito, hindi ko po kayo hihikayati na magsalita ng Pilipino o ng Tagalog o kahit ano paman. Alam ko pong halo-halo na ang ating pananalita at hindi naman po masama yan kasi talagang kolokyal na di ba? Marami ng halo-halong salita sa ating andyan ang Taglish, Tagalog and English, nandyan din ang Japlish, nandyan din ang Chilish, no? Maraming mga mga salita talaga, andyan din yung mga salitang Koreano na aangkop na rin natin sa salitang Pilipino. Maraming mga salitang Banyaga na nagiging parte na ng salita natin. Sapagkat ang wika po ay hindi nabubuhay o nabubuhay hindi sa mga aklat lamang, kundi maging sa mga tahanan, sa ating buhay, sa ating mga sariling tahanan. Magbabalik po ang Dear Ate Raquel makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fab Con.
Karton, amoy nakaka-joyful. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Salvador Panganiban ng Lipa City. Ang wika ay hindi lang paraan ng pagsasalita. Ito ang buhay kung saan, o ito ang bahay kung saan nakatira ang ating mga alaala. Oo nga naman, no? Yung ating memories, no? Yung ating mga alaala, hindi lamang sa pananalita, kundi ito'y nakatanim din sa ating puso. Ang wikang Pilipino. Ang wika ay hindi lang paraan sa paraan ng pagsasalita. Ito ang bahay kung saan nakatira ang ating mga alaala, ang rekwerdo ng ating puso. Maraming salamat sa iyo, Salvador Panganiban ng Lipa City. At syempre, nais ko pong batiin ang mga asawang Donnie and Cecilia Pestrana ng Roseville, California. At syempre, ang mag-asawang Gemma Franco at Mitch Smith. Sina Florence Aguilar at Tessie Lagman. At syempre, ang isa sa aking mga BFF, si Irene Celebre, na very much in love kay Artie Perez de Tagle. Hello din kay Arlene Sago ng Tokyo, Japan, at of course pinababati niya ang kanyang dear Okasan na si Lucy Sago ng Navotas City. Happy listening din kay Tina Salcedo at kay Eva Bibar. Ano, kumusta na kayo? Balita ko nagkaroon daw ng resort dyan sa Bacoor dahil sa tubig baha. Ako talaga naman. Marami ang binaha sa atin at nawa matigil na yan, makagawa na talaga tayo ng totoong flood control, no? Nawa itong ating gobyerno magawa na yan, ano? Anyway, gusto ko rin batiin si Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Maligayang buwan po ng wika sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na po sa ating mga kababayan sa ibang bansa na nagsisikap panatilihin ang wikang Filipino sa kanilang mga tahanan. Ipagpatuloy po natin ito. Mas mahalaga po yan kaysa sa inaakala ninyo. Alam niyo ba yung mga mga Chinese? Alam niyo pag nasa ibang bansa, hindi sila nag-i-English. Chinese ang gamit nilang salita. Kaya naman yung mga bata, fluent na sa English, fluent pa sa sarili nilang wika. Ganon din ang mga Meksikano, ang mga Latino, no? Magaling sila na hindi nila nakakalimutan yung kanilang sariling wika. Ang mga bata, talagang makikita mo na nagsasalita sila ng mga Latin o ng Spanish. Pero sa atin, yung mga Pinoy natin, ako, kausapin mo ng Tagalog, hindi ka maintindihan, nakatingin lang sa'yo. Kasi nga, hindi natin naturuan. Hindi tayo nagsasalita ng English, ng Tagalog sa bahay. Kasi nga, natatakot tayo na baka naman yung dila nila bumaluktot. Hindi po totoo yan. Kasi paglabas nila ng bahay, iba na yung lingwaheng gamit nila Ay nako. Basahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, Fernando po ang aking pangalan. 61 years old, retiradong bangkero po ako na taga Quezon City. Sumulat po ako hindi para humingi ng payo, kundi siguro po para may makapagsabi sa akin kung may magagawa pa ako. Noong kasing dekada 90 po, nang maliliit pa ang 3 kong mga anak, gumawa po ako ng isang desisyon na inakala ko noon na para sa kanilang kabutihan. Ipinagbawal ko po ang Tagalog sa loob ng bahay namin. English lamang po
sa pagkainan, sa sala, sa pag-uusap namin. Kasi po, ang paniniwala ko po noon ay simple. Ang mga batang magaling mag-Ingles ay siyang uuna o mauuna sa buhay. Nakikita ko po kasi yun sa bangko. Ang mga napopromote ay yung mga tiwalang magsalita ng Ingles sa harap ng mga banyaga. Ayoko pong maranasan ng mga anak ko ang naranasan ko. Nahiya po ako noong bata ako sa aking punto o sa aking punto. Tinawanan po ako sa unang trabaho ko. Kaya naman po naging stricto ako. Kapag nagtatagalog ang isa sa kanila sa hapagkainan, itinatama ko po kaagad. Minsan po, hindi ako nagsasalita hanggat hindi sila umuulit sa Ingles. Naalala ko pa po yung panganay ko na si Miguel. Ang 7 taong gulang kong anak noon, umiiyak dahil hindi niya alam kung paano sabihin sa Ingles na masakit ang tiyan niya. Hindi po ako sumuko noon. Naisip ko pong matuto sana siyang mag-Ingles. Kaya naman po, hinayaan ko po siya kahit alam kong masakit na yung tiyan niya. At Ate Raquel, sa totoo lang, nanalo naman ako, nagwagi naman ako, nagtagumpay ako sa 3 mga anak ko. Si Miguel po ay isang engineer sa Singapore, si Ana po ay doktor, at si Toti naman po ay may sariling kumpanya. Nagtagumpay po ang plano ko. Pero may 2 bagay po na hindi ko po inaasahang mangyari. Una po, hindi po sila napalapit sa akin. Magalang naman po sila, tumatawag po sila tuwing kaarawan ko. Nagpapadala po sila ng pera kahit hindi naman ako humihingi. Pero hindi po sila nagkukwento. Hindi po ako tinatawagan kapag may problema sila. Nalalaman ko na lamang po ang mga bagay na yon pag natapos na. Pangalawa po, Ate Raquel, ito yung medyo nakakasakit ng damdamin. Buhay pa po ang aking ina, 88 years old, nakatira sa amin. Hindi po siya marunong mag-Ingles. Wala po talaga kahit kaunti. Ang mga apo niya, ang mga anak ko, ay hindi po siya kayang kausapin ng maayos. Kapag dumadalaw sila, umuupo po sila sa tabi niya, hinahawakan ng kamay niya at ngumingiti. Hanggang ganun lang po, iyon lamang po ginagawa ng mga bata. 88 taong gulang na po ang nanay ko. Naghihintay po siyang magkwento sa kanya ang kanyang mga apo bago siya mawala. At hindi po nila kaya dahil sa akin. Ate, hindi lamang po ito tungkol sa wika. Naisip ko po ngayon na ganoon din po ako sa lahat. Hindi po ako nagtatanong sa kanila noon. Nag-uutos lang po ako. Hindi po sila pwedeng sumagot. Ang tingin ko po noon, yun ay pagiging mabuting ama, ang maging matatag at malinaw. 6 na taon pong patay na ang aking asawa. Siya po ang tulay namin. Nang mawala siya, nakita ko pong wala pala akong sariling tulay. 61 taong gulang na po ako. Sa palagay mo ba, Ate Raquel, huli na po ang lahat para sa akin? Hanggang dito na lamang po gumagalang Fernando Cruz ng Quezon City. Balikan ka namin, Fernando, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back! May isang kaibigan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Gala
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nako Fernando, ang tanong mo sa dulo, huli na ba? Sinagot mo na mismo sa pamamagitan ng pagsulat nito. Ang taong huli na ay hindi nagsusulat sa isang programa sa radyo. Ang taong huli na ay nagsasabing, ganito talaga ako at wala na akong magagawa. Pero ikaw, hindi ka ganun. Nakita mo ang iyong sarili ng malinaw sa edad na 61 at napakakaunting tao po ang nakakagawa niyan. Ngayon, hayaan mong maging tapat naman ako sa iyo, okay? Alam mo, Fernando, hindi ko babawasan ang bigat ng nangyari. Ang pag-iyak ng iyong anak na 7 taong gulang dahil hindi niya masabi na masakit ang tiyan niya. Masakit pakinggan yun. Hindi ko sasabihin na maliit na bagay yun, pero mahirap yun sa naramdaman ng bata. Hindi ko rin sasabihin masamang tao ka. Ang totoo, malinaw sa iyong sulat kung saan nanggaling yun at sa isang batang tinawanan dahil sa kanyang punto na nangako sa sarili na hindi na mararanasan to ng mga anak niya. Ang takot ninyo ay tunay at paraan lang ang mali. Okay. Alam na, alala ko tuloy yung anak ko. Kasi meron silang subject na bawal magsalita ng Tagalog. Kasi English yung subject nila. So bawal magsalita ng natapakan siya nung kaklase niya. So umiyak siya. Sabi niya, ouch! Naisip niya kasi, bawal magtagalog. Kaya ouch! Sinabi niya. Para lang maano siya na, ouch, aray, dapat, di ba? So, ginawa yung ouch. Para lang masabi niyang English yung kanyang, dahil nasakta siya. Anyway, alam mo, Fernando, hindi sapat ang paumanhin lamang. Ang kailangan nilang marinig ay ang dahilan kung hindi bilang palusot, kundi paliwanag. Kailangan nilang malaman na ang tatay nila ay hindi cold or hindi malamig na tao, kundi siya ay takot na tao na akala ay ito ang tamang paraan ng pagmamahal. Sulatan mo sila, isa-isa, huwag text, huwag din group chat, sulat. At sabihin mo ang eksaktong sinabi mo sa akin. Sabihin mo ang tungkol sa punto mo noong bata ka. Sabihin mo yung kay Miguel na umiiyak. Sabihin mong naalala mo pa iyon pagkatapos ng 30 taon na hindi mo mapatawad ang sarili mo. At tapusin mo sa Tagalog, Fernando. Kahit hindi nila kayang sagutin sa Tagalog, sabihin mo, anak, mahal kita, patawad. Ngayon tungkol naman sa iyong ina, Fernando, 88 years old na ang nanay mo at siya ay ang bahaging may pinakamadaling panahon. Huwag mong hintayin matutong magtagalog ang mga anak mo. Ikaw ang maging tulay nila. Ang tulay na sinabi mong hindi mo kailanman naging. Sa susunod na dumalaw sila, umupo ka sa tabi ng iyong ina at i-interpret mo, isalin mo yung sinasabi ng lola, ng nanay mo sa mga apo nila at yung mga sinasabi rin ng apo nila sa nanay mo. Ikaw ang magsabi sa kanila ng kanyang mga kwento. Ang mga kwento niya noong bata siya, noong digmaan, noong ikaw ay maliit pa, ilabas mo mga alaala niya sa wikang kaya nilang maintindihan. Hindi ganoon kaganda, gaya ng sama o ng sana ay narinig nila ito mismo sa kanya. Ngunit mas maganda ito kaysa sa katahimikan.
At kapag wala na siya sa mga kwentong yon, mananatili sa kanila at ikaw ang nagdala nito sa kanila. Iyan ay hindi pagbabawi. Ngunit yan ay isang bagay na tunay at ginagawa mo ito habang may panahon pa. At Fernando, eto pakinggan mo ha. Sinabi mo na wala kang sariling tulay nang mamatay ang asawa mo. I beg to disagree. Ang totoo, meron kang tulay. Ikaw mismo yun. Hindi mo lang natutuhang tumawid. 61 years old ka pa lang. Kung ang iyong ina na 88 years old, may 27 taong ka pang natitira sa bilang niya, ano ka ba naman? Naku, maraming magagawa sa 27 taon. Simula na po ngayon, gawin mo na yon, ano? Ikaw ang mag-interpret sa nanay mo para sa mga apo mo. At yung kwento ng nanay mo, ikwento mo sa mga anak mo at maging sa mga apo mo. Okay? Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin at nawa makita mo yung sinasabi mong tulay na ikaw na mismo yon. Samahan niyo po ako, magdasal po tayo. Mahal naming Panginoon, salamat po sa wikang ibinigay ninyo sa aming bayan. Ang wikang nagdadala ng aming mga panalangin, ng aming mga awit at ng mga salitang sinasabi namin sa mga taong mahal namin. Lord, tulungan po ninyo kaming pangalagaan ito at ipasa sa susunod na henerasyon ng may pagmamahal at hindi pamimilit. Panginoon, alalahanin po ninyo ang aming mga kababayan na sa ibang bansa, ang mga magulang na nangungulila sa sarili nilang mga anak, ang mga lolo't lolang hindi kayang kausapin ng kanilang mga apo. Bigyan po ninyo sila ng ibang paraan upang maiparating ang kanilang pagmamahal. At para po sa mga magulang na may pinagsisihan sa paraan ng kanilang pagpapalaki, bigyan po ninyo sila ng tapang na magsalita at bigyan po ninyo ang kanilang mga anak ng pusong handang makinig. Lord, heal our land, Almighty God. We lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo ang mga namumuno sa aming bansa, lalo na sa mga patakarang tumutulong sa mga naghihikahos. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Taus-pusong pasasalamat at papuri ang sumayo, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ay naku, tapos na po. Maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa amin sa Dear Ate Rachel. Naway nakapagbigay aral po ang mga liham na binasa natin sa araw na ito. Paalala po, magkwento po kayo sa amin. Padala po ninyo dito sa atin sa Dear Ate Rachel at babasahin po natin ang inyong liham. At kung kayo rin po ay merong food for thoughts, padala din po ninyo dito sa atin sa Dear Ate Rachel at gmail.com. Samahan po ninyo ako sa susunod na Sabado. Of course, nais ko pong pasalamatan ang nakasama natin ngayong araw na ito sa ating studio. Of course naman, ang mag-amang Eric Lucero at Andre Lucero. Maraming salamat sa inyong mag-ama. And of course, sa ating mga technician, unang-una na si Melvin Donato, Ray Taladro, and Het Del Moro. And of course, sa RHTV naman, si Arnel Tatel, EJ Ayalde, Mark Quebral at Aljon Besumbre. Ako po ang inyong kaibigan, Rachel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Naway maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others.
kapayapaan po sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa plano ng Diyos ang aking pong hangad sa ating lahat. Higit po sa inyo na ating tagapakinig. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa.